All right, ladies and gentlemen, we're back and wag din natin kalimutan ang ating mga nakikinig dyan sa 96.7 FM. And maraming maraming salamat kay Attorney Roda Yabes Alvarez at sa kanyang paghatid ng impormasyon tungkol sa pagbabalik ng mga natanggal dito sa Amerika. So maraming salamat, Attorney. And we are now here in our weekly segment that we call the Conscience Corner. And this is where we have His Excellency, Honorable Julius D. Torres, calling in to inform us what is happening with the Filipino community, not just here in Hawaii, pero sa lahat ng mga Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. So without further ado, and live here on the Alan Alvarez Experience, let's welcome His Excellency Consul General Julius D. Torres. Hello sir, kamusta po? Magandang hapon, Alan, at muli magandang hapon sa ating mga nakikinig. Magandang hapon po sa inyong lahat and maraming maraming salamat sir sa inyong pagbigay ng impormasyon sa ating mga nakikinig sir. Today sir, gusto kong pag-usapan sana yung pagdalaw natin dyan po sa JPAC or what they call the JPAC. In your own words, sir, can you just tell us briefly what is the JPAC? This acronym signifies the Joint POW and MIA or Missing in Action Accounting Command. No? Kaya yun, salamat ako at sumama kayo at kita nyo ang ginagawa nitong US agency na to, military agency. No? Ang purpose nito is basically no American enlisted man left behind. Kahit na yung mga namatay na at namayapa na, no? Kahit na nga nung pangalawang digmaan, pandaigdig, no? No, maraming salamat sa inyo, sir, sa pagka-imbita sa amin na pumunta dyan, sir, sa JPAC. Yung mga mission po sa Pilipinas, sir, na hanapin yung mga nawawala, sir, marami ba po silang pinaplanong gawing mga mission sa Pilipinas? Merong pangilan-ngilan na unfinished mission sa Pilipinas, no? Starting, they will start next year, no? Fiscal year 2014, no? Pupunta sila sa Mindanao. Hindi pa sila nakapunta sa Mindanao, no? Because of security concerns. Pero pupunta sila sa parte ng Luzon at Visayas kung saan inaakala nila o meron silang ebidensya na merong marirecover na mga katawan ng US Airman from World War II, no? Tsaka Vietnam War. Ano po, alam niyo ba sir kung ano pang mga areas yun na binabalak nilang puntahan at hanapin ng mga lost soldiers? Meron sa Mindoro, meron sa Bataan at meron pa sa Central Luzon, ano? Yung sa Bataan, yun yung isang famous dogfight na parehong bumagsak ang eroplanong Amerikano at eroplanong Hapon nung panahon ng digmaang pandaigdig pangalawa, no? Oh, napakalaking area nun, sir. Those are mostly jungle areas, would you not say, sir? Oo, tsaka kaya kailangan nila ng masusing investigasyon bago sila pumunta sa isang lugar at naghahanap muna sila ng mga ebidensya, no, na magkakaroon sila ng probable basis of pinpointing a particular site, no, for excavation. No, kasi muna nag-iimbestiga muna sila kung talagang supported, corroborated ang mga ebidensya na merong bumagsak na US o merong nakalibing na isang US military man sa isang lugar at pag malaki na ang maganda na ang kanilang probabilidad na totoo ngang meron nakalibing doon o merong katawan na andon, tsaka lamang sila mag-excavate o magkakaroon ng on-site mission. Sir, nakalimutan ko pero natandaan niyo ba kung mga magkano ang for each mission ang nagagastos ng JPAC para hanapin yung mga Amerikano? Ang naaalala ko, Alan, ay humigit ng kumulang na sa $1,000,000, no, sa isang misyon, no. Wow. Pero ito kuminsan isang misyon, 2 o 3 lokasyon, no. At yun na nga, nagpapadala sila ng mga military men, pero yung kadamihan ng pinapadala nila ay walang uniforme, no. Kaya't ang
ang kooperasyon ng pamahalaang Pilipinas, lalong-lalo na yung sa local governments, sa DILG, no, tsaka local governments, no. Opo, sir. At hindi lang para sa interpreter translator, kundi na rin para sa access, no, sa Mhm. mga lugar na kuminsan sa bulubundukin yan, no, o kaya sa mga magubatan, no. Mhm. Kaya't kailangan talaga ng asiste ng pamahalang Pilipinas. Sir, open ba ang Pilipinas sa mga ganitong klaseng mga mission, sir? Sabihin natin humanitarian or different purpose, hindi lang yung bakbakan, sir. Oo, siyempre naman. At ngayon nga, kasalukuyang pinag-uusapan yung rotational forces ng Estados Unidos sa Pilipinas, no? Gusto nilang lakihan ng mga dumadaang mga sundalo o enlisted personnel, military people sa Pilipinas, no? At kasama na nga ito, no? Bagamat ito ay iba ang mission at hindi combat mission o hindi engineering o hindi kumbaga exercise katulad ng balikatan, Mhm. still napakahalaga nito at alam mo naman meron tayong defense pact with the United States at umiigting ang relasyon natin sa bansang ito, no? Kaya't talagang sa abot kaya ng ating pamahalaan ay tutulungan natin sila upang magampanan nila ang kanilang misyon basta hindi labag sa ating konstitusyon at hindi rin labag sa ating mga interes, no? Mhm. Mhm. Sir, sasali po sa ating usapan si Attorney Roda kasi po siya rin na nakasama dun sa pagbisita sa JPAC, sir. Oo, magandang hapon, Atty. Roda. Magandang hapon po, sir. Kamusta po kayo? Eto, mabuti at nangangayayat. Sana ako rin. Anyway, salamat po, sir. Nakita po natin yung parangal at respetong pinakita sa Republika ng Pilipinas ng atin pong commander ng JPAC mula sa kanya pong pagsalubong sa inyo. At napalad po kaming makasama. Oo, at natutuwa nga ako at bilang ganti ay meron silang imbitasyon na sa darating na buwan, no? Sa buwang ito, rather, no? Na magkakaroon sila ng isang seremonya para parangalan ng missing in action, no? Ito ay magaganap sa Punch Bowl Memorial Park, no? At ako ay pupunta roon upang makiisa sa pagpaparangal sa mga yung hindi na nakabalik galing sa mga iba't ibang digmaan. Ito ay bilang patunay na ang Estados Unidos ay mahalaga sa kanila ang kanilang enlisted personnel or those who they put in harm's way, ano? At ito ay isang pagpapatunay ng kanilang commitment sa kanilang mga sundalo. No? At ito ay sinasang-ayunan din naman natin at tayo naman ay ganoon din naman ang ating pananaw sa ating mga sundalo, no? Mhm. Mhm. Yes, sir. Sir, kailangan tayo mag-commercial. Please hold the line and we're gonna take a commercial message and when we come back, ituloy natin ang ating usapan, sir. Hold the line, sir. Just hold the line. You're listening to KPHI, number one hit Filipino radio on 96.7 FM, 1130 AM, OC 882, and PinoyPowerMedia.com. Kung hindi po kayo nagrerenta sa Color Time,